naman ang karera mo. talagang pinagmamalaki ko sa nanay ko. Tinda ng banana Q, barbecue, mangga. Lahat tininda ng nanay ko, pera lang ang puri niya. Pero wala siyang naipamana sa akin. Ang naipamana lang niya sa akin, diabetes. Ang dami na mamamanahin. Diabetes pa. Ano bang kailangan mo? Yun pong Foreman 37 ko. Kasi po, kukunin ko. Naku, bawal yan, sabi niya. Tapos pumasok. Bawal naman talaga yun. Hindi mo pwede kunin yun. Ngayon, balamang mahitsita pa ako ng DepEd dahil sa'yo. Kasi ang record ko ngayon, sa PUP lang ako gumraduate, hindi na ako nagdaan sa FPU. Okay. So, Hindi ko ayun. alam kung anong magagawa ko sa ginawa mo. Di ba, yung panganay mo si Talia. Maria Talia. Maria Talia. Pangalawa mo si... Rosalinda Marie. Pangatlo, Marimar. Mary Mar. Mary Mar. Okay. Ang pang-apat? Marian Sabrina. Marian. Kung naging lalaki nga, di ba, pulgoso dapat. Buti din naging lalaki. Kilala mo yung nagpapahulugan doon, yung sekretarya doon sa may Broadway. Pwede, oo, alam ko, namumukhaan ko. Yes. Oo. Nakabili ka din ng shabu doon. May... Di ba nagtitinda rin ng shabu doon eh. Meron Sa din ba? marijuana, meron. Meron din ba? Namatay na eh. Namatay. Yun yata hindi ko kilala. Kung i-rewind ang buhay mo, Bayani, anong parte doon ang gusto mong balikan? Ang gandang tanong mo, Tita Asta. Yung pagpapatuli ko. Kasi pukpuk ako eh. Pa! Pa! Tapos duduraan pa ng... Ayaw pang nguya sa amin yung bayabas eh. Nginunguya nung barbero kasi daw naduraan siya sa mukha. Sabi ko, Manong, malinis po ba laway nyo? Oo. Eh, dapat kami po nguya. Dinuraan ako nung nakaraan. Yung totoo. Yun nga po, Tita Asta. Yun talaga. Huwag niyo pong baguhin yung gusto ko mangyari, Tita Asta. Gusto ko po talaga yung pagpapatuli. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito... Tuloy mo lang, Tita Aster! Tuloy mo lang yan! Sorry mga kaibigan, kasi ngayon pa lang po, di ko pa kayo ini-introduce, gumagawa na ng mga kalokohan. Mga kaibigan, he's a singer. Yes. Songwriter, Wow. actor, Amazing. comedian, host. Mga kaibigan, let's all welcome ang nag-iisang Bayani Agbayani. Thank you, Tita Asta. Just for you, flowers. Allergy kaya to sa flowers. Lagay ko na lang muna. Thank you, Tita Asta. Binili ko to sa flower shop. Mga kaibigan, pasensya na po kayo. Hindi po matino ang kakausapin ko. Ewan ko lang po kung makakatagal kayo hanggang mamaya. Alam mo, nakakamiss ka ba yan? I miss you too, Tita Oo, Asta. Kaya tumawag ka. Tita Asta, kahit anong ginagawa ko, ano man ang pumasok ng trabaho, hindi ko tatanggapin. Alam niyo mga kaibigan, lahat na lang po, andyan iiyak na ako, andyan natatawa ako, andyan inuubo ako, at nanunuyo ang aking lalamunan. Nanunuyo ang kalalamunan mo. Yes. Sakto, nandito ang ating waitress, si Chona. Chona! Dito si Chona. Bigay mo muna yung hiti ni Tita Aster at namumuo ang kanyang lalamunan. Yan. Ikaw may kasalanan ka, Thanks, dapat Chona. kanina pa to ha. Dito na dyan si Chona. Ayan, thank Classmate you, ko ikaw yan. pa yung nag-serve. Siyempre, ang ganda ng tea dito. Yan, Tita Aster. Yan ang pandanti. Toast muna tayo. Yun. Cheers. Uy, ang maganda to ha. Oo, yes. Anti-cancer to. Oo. Pandan at saka yung lemongrass. Ang bango. Init. Init ha. Pero mas ang sarap pa ng pandan. Yes. First memory ko kay Bayani dahil siya po ang voice-over announcer ko ito sa GMA. Ako rin gumagawa nung voice-over spills ko. Tapos kami rin yung tumutulong. Tatlo kaming writer doon. Si Molly. Yes. Alinyo. Yes. Sino nga yung isa? Nakalimutan ko yung isa eh. Eric Jan Salut. Eric Jan Salut. Tapos yun. ako. At that time, empleyado ko na ng GMA. Apo. Production staff ka na ng GMA. Writer. Oo, nagsimula ka Nag-umpisa sa ako sa writer. GMA as set and props coordinator. Yes. Tapos naging assistant writer ni Cesar Cosme Okay. ng Bubble Gang. Bubble Gang. Tapos naging writer na ako.
Bayani, alam naman natin na marami sa atin dito na nagsimula talaga sa wala. Tama. Sa walang wala, di ba? So, alam nyo, hindi kasi kasalanan ang maging mahirap, di ba? Oo. Pero kung gusto mo, may mabago sa sarili mo o sa buhay mo, Totoo yan. May Yan nga magagawa yung ka. nakita ko doon sa inupahan naming bahay. Meron doon nakapaskil, nakalagay, no matter how dark is the beginning, the one who strives can reach the sun. Hindi ko alam yung ibig sabihin nun, pero laging gumagano sa utak ko yun. Ang kahirapan daw ay hindi sagwil sa Correct. ikauunlad ng bayan. At napansin ko naman, mula nung magkita tayo noong Inside Showbiz hanggang ngayon, pabata ka ng pabata. ay yan naman, yun ang gusto ko eh. Hindi ko alam kung anong sikreto mo. Yan ang gusto ko. Anong sikreto mo, Tita Aster? Maging masaya ka lang sa buhay, Oo. di ba? Noon lang ang tingin ko Oo, sa'yo, di ba? para kang talagang host, reyna ng chismis nung araw, pubalit kay Ate Lourdes. Ngayon, para ka ng taga-Viva Max. Oh, ba't di ka kuha na kahit isang pelikula sa Viva Sa Max? dinami-dami nun, sa dinami-dami nung pwede mong sabihin. Sana Viva One na lang. Viva Max. Viva Max. Eh kasi nagbago lang itong Viva One, pang Viva Max yung ano mo eh. Oy, but anyway, alam mo, if there is one person na super proud sa iyo, aside from your parents, aside sa pamilya mo, ako yun. Alam ko yun, Tita Aster. Alam- Kasi ako yun. nung di na tayo nakikita, tapos bigla mo ako nakita, sabi mo, anak, niyakap mo ako. Ang ganda na nang nangyari. Opo, salamat po sa Diyos. Kasi alam niyo po, hindi naman lahat na pumapasok sa industriya namin, nagkakaroon ng magandang ending o nagkakaroon ng magandang buhay. At salamat sa Panginoong Diyos. At kaming dalawa ay isa sa mga sinuwerte. Kasi napakahirap nitong industriya na to. Totoo Tulad din yun. po ng ibang mga profesyon, Totoo. napakahirap maging... Walang madali, anak. Oo, eh. wala. Lalo, napakahirap tumagal. Madaling makilala, pero yung makilala ka ng matagal at hanggang ngayon nandyan ka pa rin, salamat sa Panginoong Diyos. Salamat sa nanay ko. Dahil siya yung lagi nagpupursige. Laban lang, anak, laban. 6 kayong magkakapatid. Ako The lang only lalaki. boy. Bunso. Bunso. And you lost your father at the age of 3. 3. Si tatay, 35 years old lang. Wow, napakabata. Alam mo, Tita Aster, dati hindi ko alam na bata ang tatay ko namatay. Akala ko ang 35, sakto na para mamatay ang isang tao. Oo. Hanggang maging 35 years old ako. Sabi ko, kantong edad pala namatay ang tatay ko? Bata nga. Kasi mamatay ka nga ng 60, mamatay ka ng 50, ang bata pa niya. Ilal pala yung 35. Yes. Ang bata pa lang naging balo ng nanay. Pero kahit papano, ang mother mo talagang nasubaybayan ka hanggang sa paglago ng Yun naman karera ang mo. talagang Oo. pinagmamalaki ko sa nanay ko. At talagang nagpursige yan, nagtinda ng banana cue, barbecue, mangga, tinapa, kikiam, Oo. peanut butter, lahat tininda ng nanay ko, pera lang ang puri niya. Pero wala siyang naipamana sa akin. Ang naipamana lang niya sa akin, diabetes. Ang dami na mamamanahin, diabetes pa. Kaya pa may nagtatanong sa akin, saan mo namamana yung diabetes mo? Sa nanay ko. Dahil ang nanay ko, sugar mommy. Pero alam mo, ang hirap din ng lagay ng mother mo noon, di ba? Imagine, 6 kami. Oo, 6 kayong kailangan buhayin, di ba? Sa pagtitinda-tinda lang niya kayo ni gapang. Alam mo, pagka meron Oo, si nanay na 2,000, bibili niya ng prutas. Hanggang humaba na yung 2,000, yung buhay ng 2,000. Kasi kung hindi niya ibibili ng prutas yun, baka 1 week lang yun. Maabot siya ng 1 month. Pero eventually, makikita mo, mawawala talaga yung prutas. Kasi mawawala yung puhunan. Eh. Kaya ang Malabon, naikot ko eh. Pag may Tumutulong ka noon. kasi ako lalaki. Oo. Ang ako nagbubuhat lahat ng tinde. Mm. Aba, umupa kami sa Escanilla, 300 pesos a month. Meron silang jurisdiction na kapag yearly, pwede silang magtaas ng 100. So, naging 400. Hindi na Okay. kaya na nanay yun. Oo. Lipat kami sa 250. Pag nag-250, nakaka 2 years kami doon. Pag more than 300 naman, lipat na naman kami sa Paes, sa Burgos, Escanilla, Jacinto. Lahat na ikot namin ng Malabon, kakalipat-lipat. Kaya talagang siniguro ko nung panahon ko na ngayon, talagang magkaroon ng sariling bahay. Ikaw kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yung mga kapatid mo, yung 5 mong kapatid. Ang nakapagtapos po si Ate Christy, si
si Ate Ne at saka ako lang. Dahil So, tatlo. merong eskwelahan na Polytechnic University of the Philippines na napakamura ng tuition pero napakaganda ng curriculum. Oo. Eh, di ba parang State University yun? State Oo. University. Kaya doon lang kami nakatapos. Kung walang PUP, Oo. wala kami mapapag-aralan. Eh ako, pinag-aral ko pa sarili ko. Bago ka nag-PUP, nag-aral ka sa FEU ng engineering. Di ba? Ayoko na sana sabihin. Anong nangyari? Noong nag-aral ako sa FEU, hindi kaya ni nanay yung tuition. Alam mo kung ano-ano nga ang ginagawa ko doon para may magpambaong kami. Meron akong kaklase, si Adik yata yun eh. Pinapalabas namin, namatay yung teacher namin para lang makapangingi kami ng ubuloy. Wala, ginawa mo yun. At tanggalin mo na yan, tita. Para may pambaong kami. Tapos biglang Pero ginawa mo talaga yun. Pumasok yung teacher ko, sabi nung mga klase, eto pong dalawa, sabi, patay na raw kayong mga. Hiningan namin pera, yung mga klase namin. Eh kasi wala kami baon. Oo. Kung ano-ano lang ginagawa namin. Doon hanggang hindi ko niya kinaya. Sabi ko, hindi ko na kaya, Nay. Kasi pag One sem lang to, 1 year. naka one sem ako. Ah, naka one sem ka. Oo. Tapos lumipat ako ng PUP. Eh ang problema, mahabang kwento to, titaas na nakapasok ako. Go ahead, go ahead. Hindi kasi yung, di ba yung Formal 37, hindi mo na makukuha yun sa Yes. university. Oo. Magiging transfer ka na eh. Correct. Eh sa PUP, kailangan yung card mo ng high school, yun ang ibibigay mo dun. Buti nakuha ko dun. Kasi nung nagkakargador na ako sa Divisoria, yung poging anak ng amo ko, si Carlo, sabi ko, Kuya Carlo, may kilala ka ba sa FEU? Meron akong girlfriend dyan. Patay na patay sa akin. Eh, may anak na yun si Carlo. Talaga? Saan? Kuhaan ng... Registration. Registration. Oo. Sa kuhaan ng, ng mga credentials. Talaga, anong pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan. Palagay na lang natin, Arlene. Arlene, di. Naglakas loob ako. May dala akong 300 pesos noon. Kasi 300 lang tuition fee ko sa PUP. Pagdating ko doon, sabi ko, sino ko dito si Arlene? Ako, bakit? Sabi ko, di ba masusungit yun doon eh. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta doon makiusap, bawal yun. Ay nako, si Carlo, pinsan ko po. Gumunon yung nabuhong pisngi. Sabi, asa si Carlo, kumusta? Eh, may anak na si Carlo nung dalawa. Oo. Sabi ko, naku, binata pa hanggang ngayon. Sabi ko, ay lagi ka nang kinukwento sa akin na mahal ka daw niya, nagkahiwalay nga lang daw kayo, pero ikaw talaga. Tapos gumawa ko ng sulat, pinipirma ko, Carlo Reyes. Ito po, nasa yellow pad pa. Iyak? Iyak ang babae. Nilagay ko doon. Asa na siya ngayon? Sabi ko, nag-US sa Navy po ata. Pero pagbalik dito, pupunta raw dito. Sabi niya, ano bang kailangan mo? Yun pong Foreman 37 ko. Kasi po, kukunin ko. Naku, bawal yan, sabi niya. Tapos pumasok. Bawal naman talaga yun. Hindi mo pwede kunin yun. Ngayon, malamang mahitsita pa ako ng DepEd dahil sa'yo. Kasi ang record ko ngayon, sa PUP lang ako gumraduate, hindi na ako nagdaan sa FEU. Wala akong record sa FEU. Kasi kinuha ko yun eh. Okay. So, Hindi ko ayun. alam kung anong magagawa ko sa ginawa mo. Anyway, sabi sa akin, bumili ka ng 2 Maxes. Bibigay natin dito para makuha mo yung Foreman 37. Tsaka Foreman 38 yun eh. Dalawa yun. Oo, yes. Pipunta na ako doon sa aming Maxes. Sabi ko, magkano po yung isa ng chicken? 150 pa that time. Isang buo. 150. Eh pagka binigay ko yung 300, 2 chicken, hindi na ako makakapag-enroll. Eh late na ako. Kailangan dumiretso na ako ng PUP. Sabi ko, isang chicken lang po, hatiin mo sa gitna. Tapos, ganun mo ng aluminum foil. Eh baka kakupangit ang pagkakatama nga. Binalot na ganun. Eh pinalobo ko pa yung aluminum foil. Ginaganon ko yung pakpak ng chicken para dito tumama yung aluminum foil. Alam mo, binabali ko yung pakpak Parang ng malaki. chicken. Oo, hindi, para tumama sa aluminum foil. Pero hangin lang to. Inalawa ko ganyan. Ginanon ko 2 box. Ay ko, ay na po yung chicken. As pagkakuha ko noon, umalis na ako. Dumiretso na ako ng PUP. Yung 150, kasi 300 ang tuition, 150, tas 75 binuhulugan ko. Nakapag-enroll ako. Mascom. Ang gusto ko rin, engineering sana, sarado na engineering. Eh yung Mascom, nakita ko ang dami magagandang babae.
Ang dami. Sabi ko, dami maganda. Tapos puro mga Becky. Kaklase ko, sabi ko, Oo. kahit pangit ako, ako lang ang lalaki, magugustuhan ako ng mga babae, di ba? Doon ako nag-enroll. Kaya mascom ako. Siguro destiny rin. Sabi ni Lord, mag-mascom ka para maging artista ka. Di ba? Pero pinagsisihan mo ba yung may pinaggagawa mo nung kabataan mo? Hindi. Hindi ko pinagsisiyan kasi yun ang humubog sa akin para dito sa pinakatayuan ko Oo. ngayon. Lahat. Actually, ko? madiskarte ka. Grabe ang kabataan ko kasi lumaki ako sa palengke. Oo. Alam mo ba, nasabi ko na rin naman sa ito, kaklase ko di ba si Michael B. sa Tenement? Yes, yes, Oo, si yes. Beethoven Bunagan. Oo, yes. Kaklase kami, grade 1 hanggang grade 6. Oo. Pag pumapasok ako ng elementary, may mga uling-uling pa ako dito kasi galing ako sa pagluluto ng mais. Gano'n lang yun eh. Oo. Nakaganon lang, tapos ilalagay sa plastic Yes, dun yes, sa harap. yes. Kasi, ang tinitinda talaga namin, mais na hilaw. Kaya lang, ang mais na hilaw, pagdating ng 2 araw, magiging yung Matigas. yellow, Oo, magiging, matigas. ano yun, Oo, magiging kulay brown. Right, So, kailangan iluto mo Oo, na para mas oo. mabili. Oo. Kaya ako nagluluto nun sa likod. Oo. Papasok ako ng mga alas 12. Mm-mm. Hindi ka naman makakaligo. Mm-mm. Kasi galing ka sa baga eh. Eh ano yun, uling. Oo, mainit. Ay ano, Tsaka kahoy. delikado Mainit po, eh, delikado. mainit, oo. Hindi nga rin ako nagtutoothbrush dun eh. Wala. Minsan ang toothbrush ko, ano, asin at saka sabong mabango. Ang hirap ng sabong mabango. Nanumuo dito yung sabong mabango. Eh, kailangan mag-toothbrush ka kasi may tinitingnan sa amin eh. Titinan mga kaklase namin. I'm sorry to tell you that Bayani Agbayani has a very dirty teeth. O, sasabihin gano'n. O kailangan mag-toothbrush ka ng sabong mabango. Tapos ang sabong ko naman, minsan Tide o kaya yung Perla. Pag Perla, jackpot ka na nun. Oo, oo. Pag Heno de Pravia ang sabon mo, nung araw di ba Heno de Pravia, mayaman ka nun. Heno de Pravia. Oo. Ang shampoo nun, G, your hair smells terrific. Diba? Ang haba. Haba ng pangalan. Nakabili ka nun? G, your hair smells terrific shampoo. Diba? Hindi ka ba? Naiiyak ka. Basta ang buhay ko napakahirap. Kaya siguro naawa na sa akin ng Panginoong Diyos. Sinabi niya, puro hirap ka na lang, bigyan naman kita ng ginhawa. Pero ang panuntunan ko at tibay ng buhay na tinahak ko, kaya ako tumibay dahil sa nanay ko. Dahil nilapit niya ako sa Diyos, hanggang naging Marian devotee ako. 4 ang anak nyo ni Lenlen. Lahat babae. Lahat sila nakapangalan sa Mexican star na si Thalia. Di ba, yung panganay mo si Thalia. Maria Maria Thalia. Thalia. Pangalawa mo si Rosalinda Marie. pangatlo Marimar. Mary Mar. Mary Mar, okay. Ang pang-4 Marian Sabrina. Marian. Lahat, Kasi yung lahat anak meron. ni Thalia, Oo. na unang-unang panganay, ang pangalan, Sabrina. I see. Kaya So may Sabrina. connection pa May rin connection talaga pa sa rin, kanya. oo. Oo. Kung naging lalaki nga, di ba, pulgoso dapat. Buti din naging lalaki. Eh, hindi, gusto din. Aso na yun. Pero gusto ni Lennon si Fernando Jose. Jose. Oy, maganda yun. Gusto Oh. niya. Kung Oo, lalaki. leading man naman ni ano yun. Thalia. Na nakarating dito. Na-meet mo ba siya ng personal? Nung nandito, andun ako, alalay ako ni Randy Santiago, PA niya ako, Oh. sa Araneta. Yes. Si Lennon buntis doon sa panganay. Oo. Itinutulak ko, kinukunan ko, puro blurred. Oh, Kasi my. ang daming, si Thalia nung pumunta dito, parang si Michael Jackson. Yes. Ang totoo. daming Oo, bantay sa gilid. Talas in parang si Michael Jackson. Ganun kadami. Parang ako yun, nag-recording siya ng album sa Octo Arts. Ay, tama. Remember? Oo. Oo. Tapos, nandito ako, di ba? Ang dami yung picture. May picture kami. Ito lang yung nakita. Sabi ko na eh. Ang hirap lumapit. Ang hirap parang Michael Jackson talaga. Grabe yun. Alam mo ba, pag nasa daan kami, hapon yung Thalia, hindi na kami aabot sa bahay. Paparada ako sa gutter, tapos pupunta siya sa turo-turo, manunood lang siya. Kahit anong pagkain nung kakainin niya, makanood lang siya. Grabe. O kaya naging Thalia Oo. talaga ang pangalan. So nito. ikaw, Marian devotee. Tapos naman si Lenlen talaga, si Thalia Thalia talaga. devotee. Oo. Hanggang ngayon. Pagiging komedyante mo, Apo. is it, natural ba talaga yan? Actually, hindi ko alam na comedian ako. Ang kapatid naman ng nanay ko, 5 lalaki. Oh. Mga siga. Oo. Chong Jose, Chong Doming, Chong Eddie, Chong Romy, Chong Rudy. Ako naman ang paborito. Kaya ang tawag ko sa mga tito ko, Tatay Jose, Tatay Romy. Parang Kasi sila na ng parang naging second tatay father ko. mo. Oo. Oo. Tapos ang nanay ko naman, Nanay Inday ang tawag ng mga anak nila. Yung mga, lahat ng tsuhing ko na pati yung sa tatay ko na mga tsuhing ko na lalaki, ako ang paborito. Siguro siniisip nila,
3 taon lang to nawala na ng tatay. Oo, totoo. Kaya tumantuwa sila. Edwin talaga ang nickname ko. Okay. Kasi sabi ni tatay, kapag daw Gino Junior, Junior kasi ako, Bayani Rogacion Junior eh. Namamatay yung isa. Yung pala, nung magkakasakit si tatay ng tuberculosis at alam niyang hindi na siya tatagal, binago niya yung pangalan, kinuha niyang Bayani Rogacion Junior. Ang tatay kasi kaya senior, ang birthday niya, Bonifacio Day, November 30. Pero ang mga kapatid niya, Pilipinas, Luz Biminda, Oh, Tagumpay, yun ang mga talaga? kapatid niya. Pinoy na Pinoy. Si Ate oo. Peng, At Pilipinas. makabayan. Makabayan. Yung Agbayani, sino nagbigay sa'yo ng screen name mo? Si Ma'am Wilma Galvante at si Randy Santiago. Para daw maulit yung pangalan Oo. sa apelido para daw madali matandaan ng tao. Kasi bago maganda. lang ako Actually, eh. maganda eh. Oo, oo. actually. Oo. Bayani, Agbayani. After graduation, that was when nagtrabaho ka na sa GMA as production Ay, hindi staff. pa, tita. Ay, hindi pa Aster. ba? Nung gagraduate ako, wala akong damit na pang-graduate. Naghintay pa ako sa mall, Grand Central. Kasi janitor doon yung bayaw ko. Okay. Hinintay ko yung sweldo, 700 pesos. Ay, malaki na yun. Malaki yun, pero yung tempo hindi ko pwedeng kunin lahat. Kinuha ko lang 200. Okay. So nakabili ako ng polo. Oo. Tapos pumunta ako sa ate ko, kinuha ko yung 300 para sa pantalon. Magpunta pa ako ng Grand Central uli. Tapos, nag-MRT na ako papunta ng Vito Cruz kasi sa POC Arts ang graduation. Oo, Kaya nung graduation. pagpasok ko, buti na lang sabay-sabay. Accounting, Mascom, engineering, oo. Mascom. So huli kami, kaya umabot ako. Dahil kung hindi ako makakaabot. Kasi parang nag-graduation na doon, namimili pa ako ng susuotin ko. Tapos nung nanay ko, nakita ko na lang doon. Hindi naman ako pwedeng picturean kasi nilalagyan ako ng ribbon. Sabi ko, wag po, wala akong pambabayad dyan. Sakto lang yung pamasahe ko pa uwi eh. Alam mo, hindi pa nga sumakto eh. Di ba shuttle nung nandun? oo. Naglakad pa ako hanggang LRT, Vito Cruz Oo. Station, mula dun sa ano. Kaya pawis na pawis ako. Yung nanay ko naman nahilo, sumabay dun sa mga taga Malabon. Kaya nung umuwi ako na lang mag-isa. Dala-dala lang ako ng diploma. Ang graduation ko ng college, yung iba, pupunta sa Oo. sa restaurant. Yes, di parang ba? blowout, oo. Pagdating ko doon, andun yung bayaw ko, si Kuya Reggie. Sabi niya, inumin mo na dyan yung red label ko na 20 years na yata hindi ko ginagalaw yan. Yun, tapos meron ako Skyflex tsaka tuna. But yung kapitbahay namin, dalawa na kaibigan ko, yung kami doon lang kami, sa may putikan. Alam mo naman sa Malabon, lagi putik tsaka tubig lang doon. Doon kami, inom-inom. So, yun ang pinaka-blowout na. Blowout ko sa sarili. Oo. Awa naman ng Diyos. And then, after graduation, sabi mo nga, hindi Nag-waiter ka ako. nag-waiter ka. Oo, sa Motoyori Japanese Restaurant, diyan sa may harap ng Crisanta Tower. Okay. Nakikita ko ng mga artista, ang sa dami. Pasig, oo, Sa Pasig, sa ang dami. Pasig, Yung, oo. napuntahan mo na to kasi sikat to eh. May panoramic view doon sa likod, may masarap na sisig. Dampa, Motoyori, Nipahat. Doon ako nagdi-deliver ng Yes. Japanese food. Right. Doon sa oo. kanila. Doon ako nakatira sa likod noon. Sa likod. Kaya nung naging artista ko, binalikan ko lahat yung mga kasama kong waiters doon. Tapos, after that, nag-apply ka na Yung sa GMA. klase ko na cashier doon na nagpasok sa akin, Pulido Apelido, Pulido ng Channel 7. Nag-apply kami sa GMA. Pareho kayo Si Glenda natanggap. Pulido. Oo. Natanggap kami sa lunch date. Oh. Doon ako nag-umpisa sa lunch date na mag-PA. Okay. Tapos, nung mag-dissolve ang lunch date, pumalit yung SST, Salo-Salo Together. Okay. Doon ako nag-set and props coordinator. Tapos, paminsan-minsan, nakakapasok ka sa may skit. Ang galing ni Tita Aster, natandaan niya pa. Nung nag-assistant writer na ako, sabi ni Randy Santiago, hindi naman nakakatawa tong sinulat mo, skit eh. Nakakatawa po yan. Sige, ikaw gumanap. Yung pala, gusto niya akong Subukan. Oo. Kaya doon, gumaganap ako. Minsan, tinutulak-tulak nila ako. Tapos ako naman napapatawa. Minsan, nahihimatay. Kunwari gano'n. Hindi mo na mararamdaman na masakit yung ginagawa mo until nasa bahay kami. Minsan, sakit dito ko. Yung dito ko, may dugo pala. Kasi pag nagpatawa ko, yung slapstick, binabangga ko yung ulo ko doon sa pader. Masakit pala. Masakit pala. Hindi ko nararamdaman pag maraming tao. Oo. Hanggang binabayaran na ako ng una 50 pesos. Tapos naging 100. Okay. Tapos naging 200, naging 300, Oo. kada skit. Yun namang mga amo-amo yung sinasabi sa akin, ilagay mo kami dyan. Hindi naman kailangan ng pulubi. O sige, ilagay ko pulubi ka. Para kumita din sila. Yan, sila Jean Padilla, mga naging extra-extra doon. In other words, ang nagbigay sa iyo talaga ng break sa acting, sina Randy. Randy. Sina Randy. Tama. Kasi si Randy. behind the scenes Siya ka yung before. boss ko talaga. Oo. Siya talaga gumawa sa akin. Oo. Kung walang Randy Santiago, walang Bayani Agbayan. Anong gusto mo iparating sa kanya? I love you.
Lagi yan, text ko sa kanya, I love Oo. you, bossing. Hanggang ngayon, bossing pa rin tawag ko sa kanya. Tawag niya sa akin, Edwin. Siya lang ang tumatawag sa'yo ng Edwin. Oo, kasi Oo. yun ang kasanayan. Oo. Si bossing, pagka Wednesday, susunduin ako niyan sa Villa La Golondrina. Okay. Yung office namin, doon ako tumira. Kasi ayoko nang umuwi pa ng Malabon, maka 500 pesos matitipid ko sa isang linggo eh. Oo. Doon ako, kung For a saan kami while, nagmi-meeting for a na while. mesa, Binata ka pa at that time. pinatapan, doon ako natutulog. May multo doon. Kaya ang ginagawa ko, yung maliit na TV ro na black and white, na nilalagyan ko ng antena at tinidor, ilalagay ko sa El Shaddai. Channel 9. Ang El Shaddai Channel 9. 24 hours ang Channel 9 ng RPN. Oo. Sabi ko, hindi ako matatakot sa mga andyan si El Shaddai, gumagana. Minsan walang El Shaddai. Ang kapalit ng El Shaddai, police hours. Doon dinalagay ko, police. Para lang bukas lang yung TV. At saka may kasama akong police. Oo. Kasi yung police yun eh. May police. Nakita ko sa panaginip ko yung multo. Nakapula na babae. Totoo yan? Mm-mm. Talaga? Nakapula. Baka may regle. Nakapula. Meron daw kasi doon nag-suicide. Pero tagal ko doon. Oo. Nasa Wala ka lang choice. Ala. Kumbaga, takot ka pero wala kang Oo. choice. Tapos, doon na nawala yung takot ko sa multo. Ah. Tumibay na ako. Wala na. Doon ako talaga. 3 taon yata ako doon. Okay. Uuwi lang ako sa Malabon, pagbibig ako yung nanay ko ng pera, pasalubong. Hindi lang ko pa nanay ko ng, kwintas na hulugan. Kilala mo yung nagpapahulugan doon, yung sekretarya doon, doon sa may Broadway. Oh, Yung kapatid niya cameraman. oo, alam ko, namumukhaan ko. Yes. Kakilala mo yun. Oo. Nakabili ka din ng shabu doon. Di ba nagtitinda rin ng shabu doon eh. Meron Tsaka din ba? marijuana, meron. Meron din ba? Namatay na eh. Namatay na. Yun yata hindi ko kilala. Ang dami doon sa Broadway Oo, dati. Doon ako natutulog sa Broadway minsan eh. Hanggang hindi na ako nakakauwi doon sa Villa La Golondrina. Kasi kami nag-aayos ng set eh. Yung set, di ba? Aayusin niya madaling araw. Kasunod pa namin ng GMA Super Shop. Diba? Pag Sabado kami, big event eh. Oo. Tapos ang araw-araw na sinusundan ko, that's entertainment. Kaya lagi nakikita ko si Kuya Germs. Kailan ka naman nagsimula sa pagiging writer? Nung si Cesar Cosme, Dating director ng Bubble Gang? O writer? actually, ang naging director ng Ay, Uro. si Si Uro de la Uro Cruz. na nawala na, di ba? Ang Head writer. head writer. Head writer Okay, siya. oo. Si Cesar Cosme, nung nag-concentrate na sa Bubble Gang, naiwan na ako sa SST. Sabi ni Ma'am Wilma, full-fledged writer ka na. Kaya ako yung gumagawa na ng mga spills. At saka yung si Katukling, maging Katukling pa ako. Alam mo si Katukling? Yung ibon na nagsasalita. Okay. Kay Giovanni Calvo. Katok mga misis. Katok mga misis. oo. Nagboses ako nun, tsaka si Jules Salvado. Ayun. Tsaka yung mga binabago yung boses na, kasi ang kailangan mo puro chismis, mga gano'n. Kaya ako naging character voice announcer sa'yo. Kasi doon ako nauna. Naging writer muna. Oo. Mas tumatak ka talaga sa akin. Siguro dahil first solo ko sa GMA, na ikaw ang voice-over announcer ko. Hindi, tsaka titasan Oo, din oo. naman dahil sa karap kita. Ha? Nung talagang kasikatan mo, todo-todo, kasi ang baba ng loob mo. Kahit na ganun lang ang trabaho ko, hindi mo ako nakikita, nasa likod ako ng camera, talagang lahat kami inaalagaan mo, lahat kami anak mo. Nung araw pa ganun ka na. Kaya naman hindi. ikaw, tama, wala ka namang kaaway, wala kang ever since until now, di ba? Hindi nga, kaya hindi naman sa nagbobolahan tayong dalawa dito. Parang Kaya ganun so nangyayari. so proud ako sa iyo. Pero So proud. thank you, so at proud ako Tita sa iyo. Esther. Kaya nga, Oo. nung sabi mong hindi sumasagot si Lenlen, lumayas ako sa amin. O si Lenlen is Lenlen po ang wife. Actually, gustong-gusto ko sana silang mag-asawa para kasi never pa yan nagpa-interview na. Si Lenlen, mahihain yan. Oo, never pa yan nag-interview pero napakabait ng asawa Ang nito. bait na asawa ko. Nilaban ko ng very pabaitan yan, supportive. nag-champion yan. Oo. Oo. Second lang si Moses. Ang first si Jesus. Nagano na sila ni Jesus eh. Pero gumano si Jesus. Naiwan si Lenlen. Oo. So, nung mawala ang dati mong manager, si Tita Angge, Cornelia Lee. Opo, yan ang nakumari ko. unang-una kong Siya ang una mong manager. manager. So, si Lenlen ang nag-take over as your Naku, marami manager. pa. Si Noel Ferrer. Okay. Tapos si Tito Boy Abunda. Si Okay. Diva. Okay. Tapos sabi ni Lenlen, siguro ako na lang ang magmamanage sa'yo. Mm-mm. Para hindi ka mapariwara
At natatrack niya kung saan ang mga lakad mo. Kahit naman dati, mula nung isilang yata ako, natatrack na ako nila. Hindi ko alam kung FBI yan. Saka sa amin na rin naman dumidiretso yung trabaho. Kasi sila, syempre being a wife, di ba? Alam niya kung gaano ka nakapagod. Oo, Pag di ba? nasa hotel kami, tapos Oo. after ko mag-show, Oo. sabi ni Lelen, pagod na pagod ka. Masahihin mo nga ako. Ako nga nagmamasahe sa Akala ko siya yung nagmamasahe sa'yo. Si Lelen, parang wala rin siyang puso eh. Okay. Hindi ko nga alam kung tama yung desisyon Puntahan ko. muna natin yung panganay mo na si Talia. Talia, Oo, si Maria Talia. Maria Talia. Asawa niya kapatid ni Bea Alonso. si James Carlos. So, yes, di ba? So, yun ang hindi alam ng marami, di ba? Sana silang- May dalawa na silang na paborito ni Bea, yung kanyang mapamangkin. At puro lalaki naman ang naging anak ko. Di ba puro babae ang kasama ko? Ito naman Yes, dalawang lalaki. Si Ang Santiago apo mo. Bito Oo. at saka si Santiago Bito. Nakakalimutan ko pa isa apo ko pa. Santiago din, ang ano din eh. Santiago Oo. Bito. Kasi alam mo, hindi ko na sila nakita. Eh, Nakapatay alala ako sa apo ko. ka. Santiago Luca. Luka. Luka. Ang maganda kasi sa'yo, Bayani, di ba? Yung lahat ng hirap na pinagdaanan mo, wala kang pinagsisihan, wala kang binalikan, kasi ito ang nag-mold sa'yo kung nasaan ka man ngayon. Opo. Sino si Bayani Agbayani ngayon? Si Bayani Agbayani ngayon at saka noon, parehas lang po. Wala naman po akong binago. Ang nabago lang sa akin yung aking pagkabuhay, yung pamumuhay ko. Na naging masarap, may ulam na masarap, may aircon na bahay, may pambaon na yung mga bata. Kasi nag-aaral ako, wala akong baon. Tsaka isa lang ang uniform ko. Kaya ang pinamamasko ko nung araw, pag sinabi ng kapatid ko, anong gusto mong pamasko? Bilang mo na lang ako ng uniform na kaki. Para maging dalawa, next year, dalawa na yung kaki ko. Kasi isa-isa lang yun eh. Tsaka paano lalabahan? Lalabang ko. Tapos papatuyuin. Oo. Kaya minsan pumapasok ako na medyo basa. Yung pinatuyo lang sa plancha. Oo. Yung umuusok. Oo. Masama pa na yun pag nalalanghap mo. Oo. Sabi lang sa akin ng nanay ko, ilayo mo yung ulo mo, ilayo mo. Tingnan mo sabi, hindi mo kasi ako bigyan pa ng isa. Nakatapos naman ako awa ng Diyos. Hindi ako sumuko. Oo. Hindi talaga ako sumuko. That's very Sabi important. ng nanay ko, wag ka susuko, balang araw, makakamtan mo rin ang tagumpay. Hindi ko nga alam kung saan ko kukunin yung tagumpay na sinasabi ng nanay ko. Ito pala. At proud naman ako dahil si nanay, bago nawala, naiikot ko naman sa buong mundo. Oo, Wow. nabigyan ko naman ng magandang buhay. Oo. Yung lola ko, bago nawala, kasi nag-uumpisa pa lang ako noon, tinutulugan ni Lola Nene dati sako eh. Ang kumot na sako. Tataka ko ba't yun ang paborito niya? Sako na lumambot na kakalaban niya. Oo. Nakakahiga naman siya sa Hindi folding. katsa ha? Hindi katsa. Hindi, sako. Sako Na talaga? lumambot. Kasi minsan katabi ko siya eh. Oo. Kinakumot ko yun eh. Masarap naman ikumot. Oo. Pati punda niya, ha, sako din. Oo. Tapos, Kakaiba. oo, nakatulog siya sa katre bago siya nawala. Katre. Nabilang yung folding bed. Oo. Nabilang ko siya nun. Oo. Nakarada siya na naging elevated naman siya doon sa lupa. Oo. Ngayon, naibaon din siya sa lupa. Nabalik din siya. Kawawa, di ba? Awa ka din. Alam mo, ang swerte mo sa mga anak mo. Swerte mo. Oo, si Talia, culinary, nagtapos. Tapos. Di ba? At matalino. Matalino rin. Tapos yung pangalawa mo, si Rosalinda, summa cum laude. Di ba? Wow. Pangatlo, gagraduate na next year, architecture sa Lasal. Architecture sa Lasal. Mukhang magsusuma din. Wow. Si Sab, siya na lang mag-aaral Yung bunso. mag-medicine. Oh, magkakadoktor ka rin balang At least may araw. mag-aalaga na sa Eh, atin. di ba? Bayani, ano pa ba ang kulang sa'yo? Wala na, Tita Esther. Dapat naman may contentment ang bawat tao eh. Huwag mong hanapin yung wala sa'yo. Kung ano yung meron sa'yo, mag-enjoy ka. Kasi para sa akin, yung binibigay na lang sa akin ng Diyos na mga biyaya sa ngayon, bonus na po yun, Lord. Okay na po ako. Sakto na po ako. Ako kasi, Tita Esther, naranasan ko yung nararanasan ng mga tao. Sa Malabo, nasa styrofoam kami. Nakaganon yung pantalo namin, hawak-hawak namin yung sapatos namin, lulusong kami sa baha. Pagdating namin sa eskwelahan, buti nga may eskwelahan pa kaming gano'n. Alam mo ba yung Underwater yung ano nila? binabad namin yung pa namin? Wala nang hugas yun. Saka maghuhugas. Oo. Ilalagay na namin yung sapatos o galing kami sa baha. Sa styrofoam kami, pag natumba ka po. Meron pa, nakasakay ako sa Dipadjak, yung tricycle sa Malabon. Yes. Okay. Ay, salamat na makakapa. Pag titig ko,
basa yun dito ko. Inabot pala tong bangko ko. O hanggang sa makatapos ka lang ng pag-aaral. Dahil natira po ako ng Malabon eh. Eh, yung Isla Puting Bato, pareho nung tinitira namin sa Malabon. Naka-elevated kami sa bahay. Na ang CR namin, puti na lang si nanay, nakabili ng parang nakapulot lang yung bowl. Oo. Buti nakapulot. Oo. Ang CR namin sa Malabon, yung ito, ganyan, tatanggalan ng gano'ng mahaba. Doon na kami pupupo. Tapos pag bumaha, wawalisin yun. Eh, paano kung walang baha? Di, steady lang yun doon. Oh, ganun nakita ko doon sa Isla Puting. So, in other words, parang squatter. Squatter talaga. Squatter. Okay. Naranasan ko yun. Kaya nga, nagkaroon na ako ng inferiority complex eh. Ayaw ko nang lumabas para makipag-usap sa ibang tao. Parang nahihiya na ako sa nangyari sa buhay namin. At saka pag napuputulan kami ng kuryente, sa umaga, okay lang ako kasi wala pang ilaw eh. Pag nagkainaw lang ng lahat, tapos kayo lang yung walang ilaw, halatang naputulang kayo. Yung tuition fee na lagi akong late magbayad, lagi akong hindi nakakuha ng exam, pinapalabas ako. Bayani Rogason Jr., o asa ng resibo mo na nagbayad ka na? Ma'am, ano po, ay hindi pwede, labas ka. Labas ako. Eh, lagi ako napapalabas. Hindi ako sumusuko. Yung ibang bata, ayaw na mag-aral, nahihiya eh. Pasok pa din ako. Eh, ang panlaban ko naman, mas matatalino naman ako sa mga to. Di ba scholar ka? Opo. Oo. Full but deserving student. Dati kasi nasa ako, Aurelio, 80 pesos lang. Na hindi naman kaya ni nanay Pamasahe. pamasahe. Tsaka yung baon. Baon. Kaya yung sa Malabon, malapit lang. Kaya nag-apply ako ng full but deserving student. Tapos yung sa PUP, 300 lang. Kaya nakatapos ako. Pero wala yung mga state universities, yung mga gano'n na scholarship, hindi ko kakayanin. Kasi ako na, nagkarga doon ako sa Divisoria, pinag-aral ko na yung sarili ko. Kaya nga may maganda akong gustong tulungan yung mga working student. Eh. Yung sinusweldo naman ng working student, kulang pa rin. Kulang pa rin. Kaya kailangan sila talaga yung suportahan kasi sila yung magpupursige para makatapos eh. Diba? Yun nga kaya lagi kong sinasabi, para swertihin kayo, lalo na kayo mga working student, lahat ng tagumpay nyo, ialay nyo sa magulang nyo. Yun lang ang formula. Yun lang pala ang formula ng success. Ialay mo sa mahal mo sa buhay, lahat ng paghihirap at pagsusumikap mo, matutupad ang pangarap mo. Yung sinasabi ko sa lahat ng bata, sa lahat po ng bata dyan, ialay nyo po sa mahal nyo sa buhay, huwag sa sarili nyo. Ang taong nag-aalay, o ang bata nag-aalay sa sarili niya ng tagumpay niya, hindi nagtatagumpay. Amen to that. Totoo po yun. And of course, nagkaroon ka tuloy ng magandang pamilya. Oo. 'Di ba? Parang ay yung pinaghirapan mo, nagpursige ka, pero ayaw mo nang mapagdaanan at ma-experience ng mga anak mo. Tama, Tita Diba? Esther. Oo. Nanaginip nga ako dati, bumalik ako sa pagiging mahirap. Alam mo, basang-basa yung unan ko pagkagising ko. Kasi, Tsaka iyak. oo, tinignan ko yung bahay ko eh. Andun pa din ako sa ko, nakbuti na lang. Kasi nasa kariton ako. Oo. Nasa kariton na ako, nagbabasura. Sabi ko, totoo ba to? Ba't ako napunta dito? Tapos Parang pagkagising, pinagpawisan ka oo, na. ang dami kong diba? luha. Oo, diba? Eh kasi sa sobrang hirap ko na, siyempre gusto ko mawala na sa mundo na to, na maganda na yung naging buhay ko, tsaka nung mga anak ko. Yung mga anak ko naman, awa ng Diyos, may iwan At mababait ko na ang mga anak mo, magagalang. Yun naman ang sabi ko sa kanila eh, ang magiging puhunan nyo anak, yung pagiging magalang sa kapwa. Tsaka huwag kayong mananagasan ng kahit kasinong tao. Magtrabaho kayo, magpursige kayo, nang wala kayong That's the most aapakan. important. Totoo. Yes. At siyempre pa, yung paniniwala sa Diyos. Yan Number naman ang one yun. nanay ko, ang nilapit talaga ako sa Diyos, Panginoong Diyos. Hindi porket naging matagumpay ka na, eh dahil sa sarili mong pagsisikap yun, hindi po totoo yun. Tinulungan tayo ng Panginoong Diyos. Maraming factor yun, Maraming diba? factor yun. Bukod At sa'yo. isa ang Panginoong Diyos. Yes. Kung i-rewind ang buhay mo, Bayani, anong parte doon ang gusto mong balikan? Ang ganda ng tanong mo, Tita Asta. Yung pagpapatuli ko. Kasi pukpuk ako eh. Pukpuk. Ngayon, moderno na. Moderno na. Gusto ko yung pandoktor naman eh. Ang sakit ng pukpuk eh. Ang sakit pukpuk ka ba? Baga may kawin na ganyan, ilalagay yung balat mo ganyan. Tapos didiinan ng labaha. Pag diin ng labaha, ay namumuti na yung balat mo. Puti na yung pa. Tapos duduraan pa ng ayaw pang nguya sa amin yung bayabas eh. Yun yung nguya nung barbero kasi daw naduraan siya sa mukha.
Sabi ko, Manong, malinis po ba laway nyo? Oo. Dapat kami pumunguyaan. Tinuraan ako nung nakaraan. Pagpapatuloy, yun ang gusto kong balikan. Ikaw ba? Yung totoo. Ayaw mo. Hindi, yung totoo. Yun nga po, Tita Aster. Yun talaga Huwag niyo pong babalikan. baguhin yung gusto kong mangyari, Tita Aster. Gusto ko po talaga yung pagpapatuloy. Opo. Yun po ang naisip ko po, Tita Aster. Huwag na po tayo magbago. How do you want to be remembered? Gusto ko yung tumulong sa kapwa at hindi nagdamot ng kanyang blessings. Ayoko kasing habang tumutulong ako nalalaman ng tao. Siguro pag wala na ako, malalaman na nila kung sino yung mga natulungan ko. Kaya lang ngayon, alam na nila. Kasi dahil dito sa TikTok. Pero yung pagpapatuloy, pagbalikan natin yun. Mensahe mo sa lovely wife mo, napakabait mong asawang si Yan, Lenlen. Lenlen, at gusto ko lang sabihin sa'yo na magpapatuloy ulit ako. Para naman naranasan ko yung tuling doktor. Dahil sa asawa ko, Len, maraming salamat. Sabi ko nga sa kanya. Kasi si Len, nakasama ko siya na nagjijipa lang kami, nagbubus. Hindi ko po nakilala si Len na artista na ako. Iba yun. Iba po yung minahal ka ng asawa mo dahil kung sino ka. Hindi kung ano yung achievement. Kasi nung kasama ko si Lenlen, pareho kaming PA, pareho assistant writer ako, hanggang nagumpisa akong mag-beat roles, kasama ko na siya. Hanggang eto na, binigyan na kami ng Panginoong Diyos ng mga anak at magandang buhay. Kaya habang ako'y humihinga, ikaw lang ang mamahalin ko. Wow. I love you, Mama. Wow. And of course, sa apat na Maria? Mga anak, alalahanin niyo lang lagi na ang lahat ng tagumpay nyo, kung hindi nyo man sa amin na maaaring ialay, dahil okay naman kami ng mama nyo, maghanap kayo ng mga pwedeng matulungang mga tao, yung mga mahihirap. Ialay nyo lahat ng skills, ng talent na binigay ng Diyos sa inyo. Huwag kayong magiging madamot, dahil hindi naman nyo madadala yan sa hukay. Iwan nyo din mga tao nangangailangan dito. Pag wala na kami ni mama, hanapin nyo yung mga tao na yon at magiging masaya ang buhay nyo, pati ang mga anak nyo. Kung buhay pa ang mother mo, anong mensahe mo sa kanya? Nanay, kung buhay ka pa, huwag ka nang maging aswang. Hindi, kung buhay pa nanay ko. Gusto kong hukayin minsan. Gusto kong buhay pa rin talaga siya. Alam mo ba, walang halong biro. Gabi-gabi, napapaginipan ko siya. Oh. Gabi-gabi. Pero masaya. Mm-mm. Yung natitinda kami, yung ginagawa nyo noon. ginagawa namin noon. Oo. Na nakikita ko talaga siyang buhay na buhay. Masaya ang mother mo sa kinaroroonan niya. Kasi kasama niya na si tatay. Oo. Kasama Yes. na sila. Nanay, tatay, salamat sa ipinamana mo sa aming magandang pag-uugali. At may pamamana rin namin to sa aming mga anak. At may pamamana rin ang mga anak namin sa aming mga apo. At alam naman namin wala naman matitira dito sa mundo. Makikita-kita rin tayo dyan. Sana wag muna ngayon. Marami pa kaming mission. Di ba, Tita Esther? Totoo. Marami pa kaming mission, marami pa kaming tutulungan. Baka po siya. Gusto mo ba? Ayaw mo din. Wag na po dito. Wag na po kayo dito. God bless po. God bless also. Mensahe mo sa lahat? Salamat po sa patuloy niyong pag-suporta sa akin. Kasi po, hindi na po basta-basta to na hanggang ngayon, nakakapag-trending pa rin ako sa social media. Alam ko po na hindi na namin ira yan Mahirap nang pasukin tong industriya ng social media. Pero andito pa rin po kami, Tita Aster, dahil po sa inyong lahat yan. Salamat po. At patuloy kayong naniniwala sa amin. Basta ako po, nandito lang, lagi nagdadasal para po sa inyong lahat din. Ang dapat mo i-promote at i-plug? Bayani Agbayani. Ang social media ko po, yung IG ko, Bayani Agbayani rin. Facebook ko, Bayani Agbayani. TikTok, Bayani Agbayani. At soon, magbablog na rin po uli ako. At syempre pa, huwag niyo kakalimutan ng TikTok ni Aster Amoyo. Si Tita Aster po, ang pinaka-the best na TikTok master sa buong Europe. Anong sinabi mo yung Europe, hindi sila naniwala Tama. And of course, meron silang dapat abangan. Abangan niyo po ako. Pero ano po to sa social media, game show po ito. Abangan niyo po. Ikaw ang mag-host. Ako po ang mag-host.
And of course, with that, Bayani, thank you so much. I love you, Tita Esther. I love you, anak. God bless I love you. you. Opo. God bless you more. Ang And dalangin of ko course, ay lagi ang ating kalusugan. yes, that's the most important. At of course, huwag natin kakalimutan ang nasa Panginoon taas. Diyos. Thank you Yes. po. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nesa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Bago po kaming paalam, maraming salamat, Sunny Dumalaon, for the food na parati mong pinapadala sa amin linggo-linggo. Thank you so much, Sunny, and see you soon. Maraming salamat po sa inyong mga kaibigan. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.